Muli na namang pinadalhan ng Commission on Elections or COMELEC ng show cause order ang nag-viral na congressional candidate ng Pasig City dahil sa kanyang siping joke sa mga single parent. Sa panibagong show cause order, kailangan niyang magpaliwanag kung bakit hindi siya dapat kasuhan ng komisyon sa isa pa niyang joke o biro kung saan tinawag niyang mataba ang isa sa kanyang staff. Si Margot Gonzalez sa balita. Sa mga solo parents. Hindi pa nga natatapos ang isyu ng naunang show cause order ay muling pinagpapaliwanag ng COMELEC si Pasig City Congressional Candidate Attorney Christian Sia dahil sa pagtawag ng mataba sa isa sa kanyang mga babaeng staff sa isang campaign rally noong Abril 3. Jaja, ano ba itsura mo nung nakaraang 15 taon? Payat. Payat? Hindi. Nung makuha ka na ni Ewing. Mataba ka na. Hindi, nung magkasama tayo, eto na ang katawan ni Jaja. Give or take. Ilabas mo na lang yung picture. Huwag na tayo magtalo rito sa harap. Ang punto ko, ganyan ho ba ang magiging staff ng manyak? Ayon kay COMELEC Chairman Attorney George Garcia, maituturing itong body shaming at posibleng paglabag sa kanilang guidelines sa anti-discrimination and fair campaigning. Meron lamang 3 araw para maghain ng paliwanag si Sia kung bakit hindi siya dapat mapatawan ng election offense o diskwalifikasyon sa May 12 elections. Matatandaan na una ng pinagpapaliwanag si Sia dahil sa siping joke niya sa mga solo parent na naging viral sa social media at umani ng mga negatibong komento. Ayon sa poll body, ngayon ang huling araw para makapagbigay ng sagot si Sia sa unang show cause na inisyo sa kanya. Pag hindi po siya sumagot, yan po ay waiver ng kanya pong karapatan na sumagot, and therefore the task force SAFE ay magkakaroon na ng assessment kung talaga bang dapat na mag-file ng disqualification case sa kanya or election offense case laban din po sa kanya. Nilinaw naman ni Garcia na hindi pa rin may tuturing na pag-amin sa akusasyon sakaling hindi magsumiti ng sagot si Sia sa COMELEC. Pero sumagot man o hindi si Sia, ay magpapalabas pa rin daw ang COMELEC ng desisyon tungkol sa issue. Kung sakaling ang determination is i-dismiss, then the case will be dismissed by next week. Pagka wala naman, pag ang determination ng committee is to file the appropriate case by next week, asahan nyo that the task force will be filing the appropriate petition or complaint by next week kung sakasakali. Samantala, nagpalabas ang supplemental resolution ng komisyon upang gawing safe space ang mga lugar ng kampanyahan, voting precinct at canvassing area matapos ang mga mapanirang pananalita at asal ng ilang kandidato. Pati sa resolusyon, ituturing ng election offense ang paggamit ng mga hindi maganda o angkop na salita at asal sa kampanyahan. Ito ay warning doon sa mga makakabasa ng bago naming resolution dahil mas ginawa naming specific. Mas dinefine namin ang safe space, mas dinefine namin kung ano yung mga other election offenses in relation to acts of discrimination. So sana ito yung mga lessons sa mga iba pa na mga kandidato dyan na iiwasan. Tatandaan nyo, may social media ngayon. Napapanood namin, napapanood ng lahat at hindi madidinay ng kahit na sino. Samantala, inisyuhan din ng show cause order ng Korte Suprema sa Sia kasunod ng kanyang umano'y sexist remarks sa mga single mother. Ayon sa SC, dapat ito magpaliwanag sa loob ng 10 araw kung bakit hindi siya dapat patawan ng disciplinary action. Para sa Diyos sa Pilipinas, kumahal, Margot Gonzalez, SMNI News.